So we will now be tackling about how Jesus handled expansion, lesson 2. Ayan, kasi yung lesson 1 natin ay tungkol sa pagsusort ng ating relationships and interaction sa iba't ibang uri ng mga tao na papasok at lalabas sa ating mga buhay, sa ating mga ministry. So dapat alam natin kung intimate zone ba sila o nasa reliable zone sila o nasa zone lang sila ng crowd or mga fan base lang natin, kailangan naiintindihan natin kung gaano yung level ng commitment at intimacy at transparency na ibibigay natin sa mga taong ito to avoid you and I getting burnt out o kaya getting too much attached sa mga taong hindi naman talaga there to stay for us. Kasi may mga tao talaga na inaalaw ng Lord to just come and go, to learn from us, and we also learn from them. But some people are also not destined ni Lord na maging intimate na kasama natin sa ating takbuhing Kristiyano. And of course, we have to know this kasi pag nag-expand ang ministry, kailangan yung nadidiscern natin kung anong klase ng commitment yung ibibigay natin sa iba't ibang uri ng mga tao. And now, we will proceed to lesson 2 of how Jesus handled expansion. And that is on the power of effective communication. Ito po yung lesson 2. Kasi mahalaga po na nagiging epektibo ang pakikipag-ugnayan natin sa bawat tao sa pamamagitan ng malinaw na komunikasyon sa kanila. Because communication is our ability to connect with other people. And Jesus has set a standard on how we can communicate effectively to people that He brings to our lives, whether it be in our family, in our personal life, in our work life, or of course in the church ministry. So as an introduction, let me just read this for you. After we have learned and applied the wisdom of sorting our interactions and relationships, it is now time to see the manner, ang kaparaanan daw kung paano kumonek si Jesus sa mga tao. Communication is crucial to fulfilling the Great Commission. Tama po ba? Kasi kung hindi epektibo ang komunikasyon natin, maaaring ma-misinform, ma-misinterpret, o ma-misrepresent natin ang Diyos na ating ipinapakilala sa mundong ito. Kaya kailangan epektibo ang ating pakikipag-communicate. Hallelujah! You know, Jesus was God's communication to us. Si Jesus mismo ang naging ugnayan ng Panginoon sa atin. Alam natin yan, that Jesus was the answer to man's greatest problem of being disconnected to God. Jesus was the one who reconnected us to the heart of our Father. That's why He was God's communication to us. At ang maganda pa dito, isang misteryo o hiwaga na naka-reveal sa salita ng Diyos was found in John chapter 1, that in the beginning, Jesus was the Word, and He was the Word Himself, and this Word dwelt among us. He was the Word who dwelt among us. That's why He was the information and the informer in one. Kaya po masasabi natin siya ang pinaka-accurate communicator. Bakit? Hindi lang dahil first-hand information ang dala niya, dahil siya at ang Ama ay iisa, kaya talaga namang accurate ang kanyang mensaheng dala-dala galing sa Ama, ngunit siya rin mismo ang mensaheng dala-dala niya. Ito yung paano nangyari yun, Pastora? Siya yung communicator ng message, pero siya din yung message. Yun nga yun eh. That's why we cannot argue about the accuracy of Jesus's communication skills. Kasi kaya niya talagang i-communicate yung mensahe as accurate as he can dahil siya at ang mensaheng dala niya ay iisa. He was living a life that is so consistent to the message that he is bringing that we cannot question his credibility on the message that he's bringing. He is the best messenger and he is the message himself. Woo! Hallelujah! Kaya nga naman, kung gusto nating mag-excel sa communication, sino ang best communicator? Si Jesus. Example niya ang ating aaralin at i-analyze. God as the best communicator also wants you and me
to pay attention so that He can mold us to be effective communicators of His love and His saving power. Kaya kapatid, huwag mong mamaliitin ang mga matututunan natin ngayong gabi dahil maaaring makapagpabago ito sa kaparaanan ng pagkoconnect mo sa mga tao. Maaaring mas maging effective ka pa sa pakikipag-usap sa kanila para nang sa gayon hindi lang masayang ang laway at oras mo tuwing ikaw ay nagko-commute. Matthew 28:19 is of course the Great Commission. Sabi dito, therefore go, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them, ayan, sa verse 20 na ito, to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of age. Look at the words that I will emphasize here. The words go, the words make, the words baptizing, and the word teach. Ayan. So, sa apat na verbs na yan, these are verbs ng, kumbaga, action plan ni Jesus para sa bawat Kristiyanong susunod sa Kanya at mag-o-obey ng command niya. So, kung ikaw at ako ay nais mag-obey sa command ni Lord of the Great Commission, we have to go, number one. And then we have to make disciples. And then we have to baptize them and then teach them. So, dun muna po tayo mag-focus sa ngayon. Sa apat na action plan na yan, napakahalaga ng communication. Okay? Sasabihin nyo, oh, number one, may communication ba dun sa go? Yes. Kasi kung hindi mo narinig yung action plan ni Jesus o yung command niya na mag-go, hindi ka rin mag-go, diba? That's why it is important that in communication, we as the recipient of God's message catch and understand the message. Kaya dun pa lang sa go, may communication ang nangyari. Jesus communicated His command. Jesus communicated His vision. Jesus communicated kung ano ang gusto niyang gawin natin. At ang pangalawa, make disciples. Nako, ito na. Kailangan na talaga ng communication dito. Paano tayo magme-make ng disciples kung hindi tayo makikipag-usap? Diba? Sa mga tao, sa mga i-disciple natin. Pangatlo, paano natin i-explain na ang baptism is a public declaration of our faith? Paano natin ipapaliwanag yun kung hindi nila naiintindihan ang prinsipyo ng baptism? And of course, you cannot teach if you cannot communicate, diba? Look at this. I want to emphasize Romans chapter 10, verse 14 to 15. Lalong-lalo na po yung unang sentence ng dalawang verses na ito. Sabi dito, how can they believe in the one whom they have not heard? Mahirap nga naman na manampalataya ang isang hindi pa nakakarinig, di ba? Hindi man lang niya narinig kung ano ba yung God's plan of salvation. Bakit ba kailangan ng salvation? Ano ba ang sitwasyon ng humanity? Ano ba ang kaimportansya ng pagtanggap sa puso natin kay Jesus Christ as our personal Savior and Lord? Kung hindi niya man lang marinig ito, if a person will not be able to hear this in any moment of his lifetime, hindi nga naman siya makakasampalataya. And also it is written in the Bible, for faith comes from hearing, and hearing of the Word of God. That's why it's important that you and I become effective communicator. Kasi kailangan magamit ng Lord ang bunganga mo, ang buhay mo, ang testimony mo, ang buhay na ibinubuhay mo ngayon to communicate His love and saving power. Ano ba ang effective communication? Tuloy-tuloy na po natin kasi medyo mahaba ang ating talakayan. Ano? Effective communication in English is the ability to properly comprehend, process, and transmit information to achieve a desired goal or result. Sa Tagalog, sabi rito, ito daw ay isang kakayahan. Okay, kakayanan natin ito. Naintindihin, yun na number one, naintindihin. Pangalawa, unawain. May pinagkaiba ba yun? Yes, may pinagkaiba yun. At maipadala ang impormasyon upang makamit ang minimithing resulta. 3 important factors sa English: comprehend, process, and transmit. Bakit? Kasi kapag hindi mo naintindihan yung sinasabi sa'yo, pwedeng mali ang gagawin mo, di ba?
So, kunyari, sinabi sa'yo ng nanay mo, bumili ka ng sibuyas. Ang pagkakaunawa mo, igisa mo yung sibuyas. Okay? Pagdating ng nanay mo, gisa na yung sibuyas, ang gusto niya lang naman sibuyas na fresh. Di nagkamali na ngayon yung resulta, di ba? Kaya dapat tama rin yung pag-catch natin sa mensahe or message ni Lord sa atin para tama yung ating processing sa ating isip, sa ating puso, sa ating pamumuhay at tama yung maitra-transmit natin sa ibang tao. Ang sukatan ng effective communication ay makikita din dyan sa statement na yan ay ito yun. Tignan nyo po yung i-underline ko, makamit ang minimithing resulta. So, dapat kung para masabi na ikaw ay effective communicator, yung naging result after your communication ay yung talagang gusto at yung talagang intention nung communication process na ginawa mo. Kung bakit ka nagsalita, bakit ka nag-relay ng information, dapat yung end result nun ay yung talagang result or goal na ina-achieve natin. So, mahirap nga naman talaga na maging effective communicator sa ganang sariling atin. Tama po. Kasi kung minsan, kahit no matter how accurate you want to relay an information, kapag ang isang tao hindi nakikinig ng maayos, o halimbawa, ikaw mali ka agad yung pagkaka-interpret mo, kung minsan talaga nagkakaroon ng lapses of communication, that's why hindi natin na-achieve yung result na intended para doon sa mensaheng bitbit natin. At ayaw po natin iyon. That's why it's still a reminder that though communication is a skill, the power to effectively communicate, number one, of course, comes from the Lord. Kailangan hingin natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na maging epektibo tayo na tagapagsalita ng Panginoon. Kasi pwedeng nami-misinterpret or nami-misrepresent natin ang Diyos na nagpadala ng mensahe sa pamamagitan natin. Kung may mga halimbawa, may mga dahilan na hindi tayo paniwalaan o dinggin ng mga taong kinakausap. You know, it's very important to have effective communication. Why? Because effective communication has a power to cause change. Kapag po ikaw ay isang effective communicator, maaari mong maimpluwensyahan ang mga tao na magbago ang pananaw nila. There will be a change of mind, there can be a change of action in their lives, and there can be a change of situation. Bakit? Kasi sa isip yan nagsisimula. Kapag nabago ang pananaw nila, a perspective nila tungkol sa isang bagay, ang mindset nila, maaaring mag-iba na rin ang course of action, of habits na kanilang gagawin. Kaya maaaring mabago ang sitwasyon ng mga tao na kinakausap mo o palagi mong naiimpluwensyahan kung effective communicator ka. Effective communication can make or break relationships. Maganda ba yun, Pastora? Yes, of course. Kasi it can strengthen helpful relationships, di ba? Pwede niyang palakasin yung mga relationship na talagang makakatulong sa'yo. Halimbawa, una na sa lahat, ang relasyon yung mag-asawa. The more you communicate, the more there is open communication with the husband and the wife, the more na lalakas ang relasyon ninyo. Ma-avoid ang miscommunication, misinterpretation, and assumption sa inyong relationship, pero magfo-form lagi ang open communication, ang transparency, at mabubuhay lalo ang trust sa isa't isa. At ang effective communication din ay may kapangyarihan o may abilidad o may kakayanan na putulin ang mga maling relasyon sa buhay. Naniniwala ba kayo na may mga ungodly relationships din na dapat tapusin at putulin na? Yan, yung mga toxic relationships, yung mga relationship na hindi nakakalugod sa Diyos, yung mga relationship na nagde-drain ng energy mo, nagde-drain ng giftings mo, yan yung mga dapat kinakat. And effective communicators have the power or the ability to do that as well. Effective communication has the power to reconcile people. Wow. Ito isa sa pinaka beautiful benefits of effective communication. Diba? What a blessing it is kung ikaw yung gagamitin ng Panginoon para ma-reconcile or
magkaayos ang dalawang partido, no? No, kunwari may hindi pagkakaunawaan at ikaw ang ginamit na tulay ng Diyos upang magkaunawaan o ma-restore ang relationship ng dalawang magkaibigan or even in marriages or magkapatid. 'Di ba? Pag ikaw ang ginamit ng Diyos, sabi nga sa Matthew, blessed are the peacemakers. Wow, blessed ka pala kapag ikaw ang ginamit ng Diyos na mamagitan sa dalawang tao at maging cause ng kanilang reconciliation. Sabi rin ho yan sa Bible that we are called as ministers of reconciliation. Hallelujah. Kaya kung ikaw, yung kapatid, nangungusap sa iyo ang Panginoon na gagamitin ka niya to reconcile people, catch this word that the Lord who called you is willing to equip you so that you may be more effective in communicating between these two people or two parties. Ayan. Actually, napatotoo ko nga ito, mabilisan lamang last Sunday. May isa tayong kapatid na ginamit ng Diyos ang buhay niya upang ma-reconcile ang damaged relationship ng kanyang parents. Matanda na ho ang kanyang parents at siya ay adult na rin. Pero nagkaroon ng conviction ng Lord na mamagitan siya. Ang ginawa niya, video call niya yung father and mother at pinag-usap niya talaga, naging siyang kumbaga referee at namagitan siya upang magkaroon ng reconciliation. And true enough, there was reconciliation, forgiveness doon sa husband and the wife na matagal nang hindi nagkaroon ng pag-uusap, matagal nang hindi nag-reconcile, pero finally nagkaroon sila ng time na mag-usap through the life of our sister, and just a week after, namayapa po ang kanyang ina. So it was timely, it was a blessing na at least nung namayapa man ang kanyang magulang ay alam natin na hindi na niya bit-bit yung unforgiveness at kabigatan na yon sa laban sa kanyang asawa. So they were all reconciled, and that's why kumbaga happy ending at least, no? Happy ending ang buhay ng kanyang mami, ng kanyang nanay. Kaya tayo ay nakikigalak din. Of course, nakikidalamhati kami doon sa pamilya ng nawalan, pero alam namin na mas mabuti na ang kalagayan ngayon ni nanay. Ayun. So ano pa? Effective communication has the power to enforce God-given direction. Pag sinabing enforce, mapatupad. Ayan. Kung may binigay na direksyon ang Diyos sa'yo, kapag effectively na i-communicate yung direksyon ng Panginoon na yun sa isang tao at tama rin ang kanyang pagtanggap, tama rin ang kanyang pagsunod, mahahakbangan niya ng maayos yung direksyon na binigay ng Diyos. At wow, talaga namang unexplainable results that will bring glory to our Lord ang ating mawi-witness dito. Effective communication also has the power to lead people. Ito, napakahalaga po. Kung ikaw ay isang leader na inatasan ng Diyos, kahit madami man o kaunti, malaki man o maliit ang iyong kinasasaklawan o kinasasakupan, if you are called to lead, you need to have effective communication. Dahil ang effective communication ay may kakayahan ng magbuklod sa iisang team, no? Ang mga tao. It has the power to lead people towards teamwork, unity, and harmonious working relationship. Alam niyo po, ang challenge kasi sa leadership role is to identify each one's potential, and despite their differences, to bind them together. 'Di ba? Yung para bang ma-connect natin sila sa isa't isa despite their differences, but we will be communicators, we will be like tayo ang mamamagitan para ma-appreciate nung isa yung difference ng isa, ma-accept nung isa yung uniqueness ng isa, and altogether they will accept one another, they will contribute to one another, and so glorify the Lord and fulfill His great design to the body of Christ, that we all be one in Jesus Christ, contributing to the needs of the body para mas maging kalakasan pa ng katawan ni Kristo. So that's why if you have that leadership role right now, napakahalaga na maging epektibo ka sa iyong communicate. Hallelujah. Okay, so how do we actually become effective in communication? Let's consider this first point right now.
Effective communication operates if the recipient listens. Ito, paano ba natin makukuha ang atensyon at paano natin make sure na nakikinig talaga yung kausap natin? Look at this. You will have a voice if you get their respect and trust. Jesus, I believe, earned the respect of the people and thus gained their trust as well. Nakita po sa pamumuhay, pagkatao, maging sa pananalita at pakikihalubilo ni Jesus ang isang karakter na karespeto at ang boses na talagang pakikinggan nila. Hindi niya puinersa na makinig sila sa kanya. Pero dahil kita sa buhay niya, ramdam sa kanyang pagsasalita at pakikitungo ang kanyang sincerity at ang kanyang pagiging totoo sa kanyang mga sinasabi, ay na-earn niya ang respect and trust of people. Of course, there was the indwelling presence of God in him, kaya talagang ibibigay ng tao sa kanya ang respetong iyon. At maaring sabihin mo, Pastora, iba naman si Jesus naman ay God, tayo hindi naman. Naintindihan ko po yun. But, let me also remind you, my brother, my sister, my co-worker in Christ, na tayo rin po ngayon, lalo na, ay pinananahanan na ng banal na spirito. And if we allow the Lord God to transform us every day, and if we allow the power of the Holy Spirit to speak through us, di sa ganung paraan, pag tayo ay nakikicommunicate, ang naririnig at ang nadidiscern ng mga tao sa paligid natin ay ang boses at tinig ng Diyos. At hindi yung bastang tinig lamang nating kung sino tayo bilang tao. No? Sabi nga ho ni Pablo, we are like earthen vessels, o para lang tayong mga clay pot na gawa lang din sa putik. Ngunit ang bitbit natin ay kapangyarihang galing sa Diyos, no? So, yun daw power natin and ability natin to communicate and to speak the word of God does not come from us, does not come from our own wisdom, does not come from our own skills to communicate, but it is through the Holy Spirit. Yan. Hallelujah. Kaya, ang pag-pray natin kay Lord, na maging yung pong aking pagsasalita o aking pagko-communicate ay maging boses mo o tinig mo sa mga taong ito. Look at this principle. Sarcasm damages sincerity. Yan, kung isa kang taong sarcastic pag nagsasalita, alam mo ba na nakaka-damage ito sa sincerity mo? Ano naman ang niyan, importance niyan, Pastora? Pag po ang isang tao ay nagkukulang sa sincerity or walang sincerity, without sincerity, people will have difficulty granting you their respect and trust. Okay? Kasi kapag ang manner ng pagsasalita mo lagi-lagi ay sarcastic, no, parang oo nga, ang ganda nga niya ni, 'di ba? Pero alam mo namang negatibo o opposite yung kanyang ibig sabihin. Ang mga tao magkakaroon na ngayon ng hesitation para paniwalaan ang sinasabi mo. Magkakaroon na ng second thought sa isip nila kung ito o bola ito o ito kaya ay sarcastic, part lang din ng kanyang pagiging sarcastic, 'di ba? So, sa ganitong paraan, kapag ikaw ay laging sarcastic, hindi mo rin natutulungan ang mga tagapakinig mo na bigyan ng tiwala ang mga sinasabi mo. So this may be an eye-opener to you if you can improve on your interactions. Kung pwedeng alisin mo na ang pagiging sarcastic, alisin na po natin yan. So that we build on sincerity. Okay naman po yung joke, mga casual na jokes, mga paisa-isang joke na ganyan. Pero kung lagi-lagi na lang and you try to demean people o napapahiya na ang tao sa pagiging sarcastic mo, delikado po yan, and it damages your sincerity, and when your sincerity is damaged, people will have difficulty trusting what you are saying. Next, inconsistency damages integrity. Okay, ito po, lahat tayo tamado dito, maging ako, ang lingkod ng Diyos. Bakit? Kasi kung minsan may mga sinasabi tayo na hindi natin natutupad, di ba? Without integrity, your message will lose impact. Okay, kung minsan ang galing mong magmensahe pero hindi mo naman maipakita sa iyong ikinabubuhay o sa iyong
araw-araw na pamumuhay, mahihirapan talaga po ang taong paniwalaan ka. Yan. Sabi nga, practice what you preach and preach what you practice. So, ang i-preach mo lang yung kaya mong panindigan at kaya mong ipamuhay. Bakit? Kasi parang boomerang po yan. Tuwing magpipreach tayo nang hindi natin kinabubuhay, babalik din po sa atin yan at tayo din ang matatamaan. Ang masakit yan, magiging pa tayong ineffective o hindi epektibo sa kino-communicate nating information. Dahil ayaw nang makinig ng tao. Sabi nga ho ng isang kasabihan, actions speak louder than words. Kaya po kapag yung aksyon nung isang taong nagsasalita ay kontra sa kanyang ipinangaral, di ba parang ang hirap siyang paniwalaan? Di ba po? Kaya mag-ingat din po. Talamak ngayon ang preachers, talamak ngayon ang experts, talamak ngayon ang nagbibigay ng advices dyan sa social media. I have nothing against them and I am very thankful na marami na po ang nagiging bold to speak the word of God. But sometimes, we have to be very careful on whom we listen to. Bakit? Kasi hindi naman natin kilala ang kanilang aktual na buhay. Diba? So, minsan, tandaan mo kapatid, mas makakapagbigay ka ng tiwala doon sa pastor mo. Kasi ang pastor mo, alam mo ang buhay niya at alam niya rin ang buhay mo. At pag nagsalita si pastor at nakasakit sa'yo, praise the Lord dahil alam ng Diyos na kailangan mo yon. At pag nagkaroon din ng pagkakataon na may kailangan ding ayusin kay pastor, magsasalita din si Lord sa kanya at maaayos din siya. No? Hindi katulad ng mga nagsasalita lang dyan sa online, di ba? Siyempre, hindi natin alam saan sila nanggaling, hindi natin alam ang kanilang mga background. So, they might be saying the wrong words in the wrong motive or in the wrong spirit. Yan. Po tayo maging maingat. Ayan, ngayon naman pag-usapan natin yung characteristics kung paano nag-communicate si Jesus. Pag-aralan natin kung ano yung style niya of communication. So the characteristics of Jesus' effective communication. Number 1, Jesus communicated with power. Sabihin mo nga, power. Ayan, may power. Pag sinabing may power, sabi nga ng Matthew 7:29, He taught as one who had authority and not as their teachers of the law. Na i-compare ni Matthew or yung writer ng gospel na yan na pag nagturo daw si Jesus, may authority, no? May kapangyarihan, may diin na yun, may dating, yan, may sipa. Sabi na, pag nagturo daw si Jesus, may diin, mayroong emphasis dun sa mga dapat i-emphasize. Hindi lang parang teachers na, okay, point number 1, number 2, number 3, no? Si Lord may power. At pag sinabing may power, ayan, no, tignan niyo po ito, yung characteristic. Jesus taught with confidence. Let me teach you this ABCs of confidence. Ano ba yung A, B, at C ng confidence when it comes to communication? A would be authenticity. Yan. Alam mo, magiging confident ka sa sinasabi mo kung totoo. Diba? Kasi ang hirap maging confident kung kasinungalingan o pretend lang. Diba? Kaya, kung gusto mong maging confident ka sa pag-approach mo sa mga tao, make sure na yung message na dala-dala mo ay katotohanan. Okay? At ito naman na encouragement ko, kung alam mo naman na katotohanan ng dala mo, huwag ka nang mahiya. Diba? There's nothing to be ashamed of if what you bring to the people is the truth. Okay? Kaya huwag ka na masyadong gustong magtago. Ganyan, no? Hihiya ako. Kung katotohanan naman ang dala mo. Dahil tandaan mo, ang katotohanan ang magpapalaya sa mga taong makakausap mo. Amen. Letter B. Ayun, basahin ko to. Sabi niya dito, he had a different kind of authenticity. Kakaiba daw yung pagiging, kumbaga, prangka at makatotohanan ni Jesus. Bakit? Because of the power shown through his values and his vision about what he knew he was in the best interest of his disciples. Okay, so kakaiba daw yung kanyang pagiging prangka. Siguro, prangka siya dahil totoo, pero prangkang hindi naman intention lang na mampahiya. Diba? Kasi iba naman yung prangka na, bahala kayo kahit may masagasaan. Ako, basta sinasabi ko yung totoo. Hindi naman ganun ho si Jesus. Si Jesus, sinasabi niya ang katotohanan, and yes, at times it hurts, but He makes sure na para ito sa ikabubuti
ng kanyang mga kausap. And of course, take it with a grain of salt as well. Si Jesus nagre-rebuke doon sa mga taong may relasyon sa kanya at doon sa mga taong alam niyang tatanggapin din ang kanyang rebuke. Paano, Pastora, yung mga Pharisees, nire-rebuke niya naman pero hindi naman yata nakikinig. Well, you are not sure if they are listening or not. But if Jesus handed out that rebuke, ibig sabihin, mayroong ginawa yon sa puso nila. Diba? Pero, syempre tayo bilang tao, na hindi naman tayo all-knowing at di naman natin nakikita ang puso at isip ng bawat tao, my practical advice to you, kapatid, is that kung wala naman kayong relasyon ng taong yun sa ngayon, huwag ka muna kaagad atat na magbigay ng rebuke at correction. Unethical po yan. Okay? So, may tamang approach at tamang way kung paano ma-rebuke ang ating kapwa Kristiyano, of course. Una, daan mo ito sa kanyang pastor o magtanong ka muna kasi baka hindi ikaw ang tamang tao na magpadala ng rebuke. Okay, side note lang yan. Tuloy tayo. Ano pa yung B sa confidence? Una is authenticity. B is belief. Ayan. Kung gusto mong confident kasi sa sinasabi mo, dapat pinaniniwalaan mo yung sinasabi mo. Dapat ikaw mismo kumbinsido ka sa sinasabi mo. Kasi kung hindi ka kumbinsido sa sinasabi mo, paano ka magiging confident sa sinasabi mo, di ba? And you cannot enforce it, hindi mo kayang diinan yung mensaheng sinasabi mo kung hindi ka naniniwala sa sinasabi mo. Sinong niloko mo, di ba? Kaya kailangan ikaw mismo. You yourself have to believe what you are saying. And you, of course, you preacher, faith mo muna dapat ang mag-function. Kung gusto mong maka-effect din ito sa faith ng iba, dapat ikaw mismo, in proportion to your faith. Yan, dapat ganun din ang iyong pagsasalita. Di ba parang advice din yan ni Paul sa mga prophetics o sa mga nagpo-prophesy? Sabi nila, prophesy in proportion to your faith. Ibig sabihin, kung hindi mo kayang panampalatayaan yung lalabas sa bibig mo, hindi mo kayang panampalatayin na galing sa Diyos yan, huwag mo na lang sabihin. Dahil delikado yan kung may disbelief sa isip at puso natin. Yan, letter C sa confidence is conviction. Yan, dapat kung gusto mo talaga na confident ka sa pag-approach o pag-communicate, lalo na ng salita ng Diyos, dapat buong buo yung conviction sa puso mo. Ibig sabihin, pag binakapan ka na ng Holy Spirit, ramdam mo na at nag-confirm na sa heart mo, may binigay pang word sa'yo na talagang ito ang gagawin mo, ito ang sasabihin mo, buuhin mo rin yung conviction. Tumayo ka, hindi sa ganang sariling ikaw, pero sa gana na kung sino ang tumawag sa'yo at sino ang backer mo. Walang iba kung hindi ang Diyos na buhay na lumikha ng langit at lupa at tumawag sa'yo. Hallelujah! Last, Jesus communicated with compassion and grace. Ibig sabihin, he did not forget the concerns of the people. Ibig sabihin, nung siya ay nag-communicate, kinonsider niya pa rin kung ano yung mahalaga sa mga taong kausap niya. Ibig sabihin, for example, nakita niya kung leprous yung mga kausap niya, alam niya na ang concern nila ay yung healing. That's why, nilagyan niya rin ng compassion and grace yung kanyang pagsasalita. At sabi niya, ito ang concern nila. Dito ko din sila kakausapin. For you to become an effective communicator, know your audience. Yan. Halimbawa, pinagsuspeak ka sa mga kabataan, gamitin mo yung mga terminolohiyang maiintindihan nila. Okay? Pero kung halimbawa naman, inilipat ka sa isang congregation o sa mga tao na ang kakausapin mo ay mga senior citizens na matatanda na, o huwag ka namang gumamit ng mga konyong salita na hindi na nila mauunawaan, di ba? For you to become an effective communicator, consider who is your audience. Yun. Alright, let's proceed to number 2 of the characteristic of how Jesus communicated. Number 2, Jesus communicated using stories. Ayan, sino ba dito ang ayaw makinig sa mga kwento? Diba karamihan kasi sa atin ay mahilig naman makinig sa kwento. In Matthew 13:34, Matthew 13:34 reminds the readers that Jesus spoke all these things to the crowd in parables. He didn't say anything to them without using a parable. So ano ba yung parable? Ito ay isang kwento na may kapupulutang aral o may moral lesson of the story. Which is, usually kapag si Jesus ang nagsabi ng parable, may matututunan about the kingdom of God o yung paghahari ng Diyos sa kanyang mga tao, sa kanyang bayan.
He enjoyed telling stories. Mahilig daw si Jesus talaga sa pagkukwento. That would take a current day example and make a spiritual application. Okay, pero hindi naman kwentong barbero lang kay Jesus, no? Kukuha siya ng isang kwento at hango sa kwentong yan, mayroong aplikasyong spiritual. Yun ang maganda. Yun ang effective na storytelling. Hindi yung basta, sabi ko nga kwento lang na wala lang o para lang pampalipas oras. Now, every speech or sermon could have a more significant impact if the speaker could bridge, pwede daw i-connect from a real-life story into a spiritual application. Dito, magiging effective ang stories or tinatawag kapag ikaw ay isang preacher, illustration, yung mga illustrative stories kung saan may mahahango tayong mga spiritual learnings. Bakit? Kasi ang stories, masasabi ko po sa inyo, ito yung dahilan Metaphors or yung mga indirect, mga indirect na pagkakaunawa sa mga bagay-bagay are powerful weapons to steer people to critically analyze. Kasi kapag hindi mo literal na sinabi sa tao, natututo silang mag-analyze. No? So, i-analyze nila at pag na-analyze nila, i-discover nila yun from within. Sila mismo nagkakaroon ng self-discovery yung story or yung relevance ng story. At pag naging self-discovery yun, it will bring a deeper emotional, intellectual, and volitional impact. Ang maganda doon, yung impact niya galing na sa loob. Mayroon ng emotional impact at may volitional impact. Ano yung volitional? Ibig sabihin, may kakayanan na mag-influence sa desisyon niya. Yun ang maganda sa paggamit ng stories or illustrations or parables. Kaya ginagamit ni Jesus yun noon nung siya ay nangangaral sa mga taong kinakausap niya. And that could be also effective for you. Lalo na kung hindi naman ikaw nasa setting ng church lagi. Halimbawa, nandun ka sa work o nandun ka sa friends. Alangan namang lagi kang mangaral at sabi sa salita ng Diyos. Well, that is good and that is very effective. Minsan, nadadaan natin sila sa mga real-life stories or mga testimonies natin, diba? At doon tayo mas nagiging epektibo na hango doon sa isang experience na i-connect mo yun sa spiritual na katotohanan. Kaya yun ang maganda, isa yun sa effective strategy ni Jesus. Let's move on. Number 3, Jesus communicated with focus. Focus. He spoke the right words to the right people with the right tone to deliver the right message. Okay. So, ang tanong, may mensahe ka nga, pero ang tanong, tama ba yung taong kausap mo? Sila ba talaga ang dapat makarinig niyan? Sa panahon ba yun dapat? At anong tono, anong approach ang gagamitin mo kapag dineliver mo yung message na yan? So, si Jesus, may focus siya. Mayroon siyang laging target na ma-accomplish sa kanyang kino-communicate. Ganun din dapat tayo. Effective communicators transmit clear. Dapat malinaw. Ano ba talaga yung sinasabi mo? Talaga bang konektado yung title mo sa yung mensahe? Okay, konektado ba talaga? Yan ba talaga ang gusto mong sabihin? Tandaan mga kapatid, we do not need to clutter information. Huwag yung too many details. We do not need to seem impressive. We need to be effective. Kahit kung gusto mo pa-impress ka lagi, pa-impress ka, pero hindi ka naman na maintindihan ng tao, hindi ka rin naging effective. At the end of the day, sabi nga po ng mga ngaral, mas maganda pang kahit isang punto lang ang naalala ng tao, natutunan ng tao basta meron, kesa sa impress sila sa preaching mo pero wala na silang maalala o wala naman silang natutunan. Hindi rin naging effective yung communication or yung preaching. Sayang. So the best teachers or disciple makers make complicated truth translate. Yun, nata-translate into simple, applicable, and relevant principles or advices. Kaya, alam nyo po, ang sukatan ng pagiging epektibong communicator ay kung yung komplikadong truths o parang mahirap intindihin na truths ay na-convert mo, na-translate mo o napasimple mo. Kasi pag napasimple mo yan,
Ang simple, mauunawaan at ang naunawaan ay mahahakbangan. Okay? Ako po siguro sa 2 dekadang nakakarinig ako ng mga preachings, every Sunday, every midweek service, meron pa tayong mga weekdays, meron pang Bible studies, meron pang YouTube, meron pang Facebook, meron pang mga live. Ang dami na nating napanood na preaching, no? Pero ako personally, masasabi ko sa inyo, ang pinakamalalakas na impact na mga mensahe ng Diyos na tinanggap ko ay yung mga mensahe na naintindihan ko. Kasi ang daming mensahe ngayon na ang gagaling magturong, lalalim ng theology, o kaya ang tatatas magsalita, ang galing makahimok, umiyak-iyak ako doon sa preaching. Pero at the end of the day, hindi ko naman naunawaan talaga. Diba? Minsan nadala ka lang, ganyan. Minsan na, sa totoo lang ito totoo tayo dun sa atin. Minsan nadala ka lang ng emosyon, may naalala ka lang, pero hindi mo talaga na-absorb yung instruction ng practical day-to-day application. Sayang din. Diba? So, ikaw, kung gusto mo ding maging effective disciple maker sa mga dinidisciple mo ngayon, whether be it your family, friends, cell group members, or church members, or ka-team sa music team, ka-team sa anumang mga ministry, kung gusto mong maging effective ka sa pagko-contribute sa spiritual life nila, simplehan mo. Kasi pag simple, magigets. At pag nagets, ma-apply. O, diba? Ayun nga, in evangelism, ito palalo, let the Holy Spirit guide you to be sensitive kung nagets ba nila. Okay? Kasi kung minsan, salta tayo ng salita. Lalo na sa evangelism, dapat yung abot nila, yung ating sinasabi, yung nagigets nila, nakaka-relate sila. Okay, last but not the least, Jesus communicated using questions. Ayun. Jesus wanted those who would hear his message to think and consider the truth of his answers. Jesus, like metaphors, para daw metaphors, ang questions also reflect better a person's heart. Okay? Mae-expose lalo yung puso ng tao sa paraan ng kanyang pagtatanong. Okay? The way he or she will answer will spring up what fills his or her heart. And the way he or she asks shows the pattern of his or her thinking. Kung paano siya nagtatanong, nare-reveal yung pattern of thinking. At kung paano siya sumasagot, nare-reveal yung pattern of the heart. Ayun. So, this way, Jesus had a way to see how his listeners would interact more effectively to catch and accept his message. Ayan. Ito po ang sikreto ng effective communicator, makinig sa puso ng mga listener mo. Kasi pag naintindihan mo ang pangangailangan nila, naiintindihan mo ang concern nila, ngayon alam mo kung paano sila i-approach. Okay? To be an effective effective communicator is to be an effective listener. Ayan. Kaya kung gusto mo maging effective communicator, pero ang gusto mo lang, dadak ka lang ng dadak, hindi ka magiging effective, sad to say. Kailangan marunong ka ding makinig. God has given you 2 ears and 1 mouth, which shows you and me we have to listen more than talk. Diba? At listening would not only entail listening to what you hear, but also listen to what the heart is saying, what the face is showing, and how people react. Diba? Hindi lang yung listen sa salita o sa audible voice, pero mag-listen ka din sa mga non-verbal cues ng tao. Halimbawa, makamot na yan, gumaganyan na, bored na, wala na attention sa'yo. Dapat naiintindihan natin yung ikino-communicate din ng ating listeners sa atin. Kasi kahit ang dami mo nang tinuturo, pero hindi na sila nag-a-absorb dahil pagod na sila, nasobrahan na ng information overload na, sayang lang yung sinasabi